ilaw mo? Okay lang? Hindi mo pwedeng i-adjust dito or i-style mo yan. Malandi ka talaga, Donita. So anyway, naupag-usapan na rin natin ng lieg. Hanggang ngayon nga, ang MTRCB ay pinuputak din ng mga pagtatanong, ng mga kung ano-anong batikos dahil nga nagpahayag ang MTRCB, naglabas sila ng statement kaugnay ng naging reklamo ng mga manonood doon sa Lubid joke na ang tawag ngayon doon, no? Nung in reference doon sa isang portion ng It kung saan nga binanggit ni Joey De Leon ang lubid bilang isang bagay di umano na isinasabit sa lieg na syempre pa minasama or hindi binigyan ng kaukulang atensyon ng mga manonood dahil sa feeling nila hindi lang double meaning kundi badly delivered pa ang ganong spill ni Joey De Leon dahil para sa mga taong may mental issue at mga taong hindi malawak ang pangunawa, yung pagsabi na o pag i-include ng lubid bilang isa sa mga sinasabit sa lieg. Kasi doon sa portion na yon, may question ano-ano yung mga bagay na pwedeng isabit sa lieg. At nabanggit nga yung lubid. At para sa mga tao nga na alam mo yon, hindi siguro ganun kalawak ang pangunawa, talagang iisipin mo na hindi magandang biro yon. So dahil doon, kinol yung attention, nanawagan sila sa MTRCB dahil inuugnay uli doon sa issue sa It's Showtime na masyadong naging kumbaga yung sense of urgency na tinatawag bakit pag issue sa Showtime ang bilis-bilis, ang dali-dali ninyong napapakinggan, ang dali-dali ninyong binibigyan ng aksyon. Tapos 'di ba, although separate episode natin yung It's Showtime pero babanggitin ko lang dito sa vlog na to na dahil ang issue naman natin dito is yung lubid issue ni Joey. Agad-agad naman the following day yata or what, nagbigay naman ng kaukulang paghingi ng dispensa si Joey sa mga nasaktan niya at parang nainsulto doon sa naging joke nga niya ngayon. And again, ito na nga nakakatawa dito sa ruling ng MTRCB na pag may nagawang pagkakamali ang mga host ng programa na nagre-react ang netizen and sa tingin nila ay nabaviolate yung mga reglamento ng ahensya na tumitingin, nag-oversee dito sa mga ganitong aksyon sa telebisyon, kumbaga madali para kumbaga sa timbangan kung 10 nag-negative 10 points ka pero dahil nag-sorry ka, mababawasan konti, magiging 9 na lang, di ba? Pero pag nagmatigas ka, kagaya ng inaakusa ngayon sa mga host ng It's Showtime, particular si na Vice Ganda, na hindi man lang nagre-reach out, hindi man lang alam mo yon, hindi naman kailangan magpakita ng remorse or pagsisisi, but yung simpleng yung paghingi daw ng kapatawaran na hindi magawa, imbis na naka 10 points ka na nga, lalampas ka pa sa 10 points na negative. Parang gano'n ang impression, kumbaga ilalagay natin sa numero, no? Pero, but then again, may mga proseso dyan. Sabi nga ni MTRCB Chair Lala Soto, since day 1 naman mag-assume siya ng office, ay nag-inhibit na siya bilang nag-inhibit siya na bumoto sa mga issue na kasasangkutan ng mga noontime show. Kasi nga naman, may noontime show na halos pamilya niya na ang nandoon sa isang noontime show. Tapos may mga ibang noontime show na syempre nakakalaban nito sa time slot, sa pag-ere at kung ano naman mga pakulog dyan. May mga bagay-bagay na masasabi natin nabaviolate yung programa at nakakarating ito sa MTRCB. Kaya sabi ni Chair Lala Soto, nag-inhibit siya na hindi siya kailangang sumali sa botohan, na binubuo ito ng 30 miyembro, board members na mula sa iba't ibang mga asignatura, mula sa iba't ibang mga, alam mo yon, na field, dahil may abogado, may pare, may estudyante, may nanay, may tatay, may doktor, may professional, may mga gano'n na binubuo nila. At itong nagko-compose na to, 30 plus may dalawa pa yatang, bali 32 sila lahat, hindi ko lang maintindihan yung kung sino yung dalawa.
silang bumoboto at nagtatakda ng kaukulang parusa base sa naging violation. So, dito nga sa kinaharap ng Showtime, may gano'n, sabi ko nga, separate issue po natin yun dahil hanggang ngayon, parang ang issue na nakarating sa atin is na dininay na ng MTRCB yung motion for reconsideration at yung apila ay nasa opisina na ng Malacanang at may isang senador nga na si Senator Bong para nakikiusap kay President Bongbong Marcos na ano tawag doon na nabigyan ng aksyon, ng positibong aksyon itong apila, pero hindi pa, wala pa yon. Kaya nga sabi ko, separate nating issue yon. But itong Lubid joke, ang latest dito is nakarating na ito sa MTRCB. Wala pa lang doon sa proseso o doon sa level na kung saan kagaya nung nagtatanong ang mga sambayan na ano na ang nangyari doon sa naging reklamo hinggil doon sa pagmumura ni Wally Bayola. Wala pa rin sinasabi si MTRCB, pa sabi nila sa proseso pa rin. Kaya nga hindi maiiwasan na mapulaan, makantsawan at makol lalo ang atensyon nila dahil pagdating sa Showtime, siguro dahil sa dami ng mga nagsusulat, dami ng pumupupok sa social media, ando dun yung urgent, kailangan na may balita, kailangan may feedback, kailangan may sagot. Samantalang doon sa mga issue na binbin pa na sinasabi ng MTRCB board na nandoon sa level na dinidiskusyonan pa lang, hindi pa napapatawa ng parusa, wala pa rin nangyayari. Kaya hindi natin talaga masisisi ang ating netizens, ang ating mga manunood, kung bakit nagaganap ang mga, alam mo yun, kung bakit nagaganap ang mga bagay na itong si Chair Lala Soto ay may mga negatibong reaksyon na natatanggap, mga panawagan ng resignation, etc. And speaking of panawagan ng resignation, sinabi ni Chair Lala na napanood namin sa isang pagdalo niya sa Senado kasamang ibang board, sinabi niya hindi niya bibigyan ng kasiyahan ang mga taong nag-iengganyo na siya'y mag-resign kasi para sa kanya ginagawa naman niya ang kanyang tungkulin bilang chairman ng MTRCB. Yun lang, malinaw yun ha. So mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabagang, katropa, ka-Team Unbearable, hindi pa rin natatapos ang mga ganitong usapin na again kami dito sa Team Unbearable ay iniengganyo din naman po namin kayong maging, alam nyo, maging aktibo at maging balanse din tayo sa pagtingin sa mga bagay-bagay, hindi lang dahil hindi lang dahil sa issue ng mas pinapaboran yung isa, mas tinitingnan yung isa, kundi dun sa issue na kailangan silipin talaga natin ang mga ganitong gawain ng ating mga supposedly leader na nagpapasimuno, nagpapalaganap, nagpapatupad, at higit sa lahat ay nagpapakita ng magandang halimbawa ng mga sinasabi nilang matas para sa atin. O di ba ang ganda lang? Samantala bababay muna po kami. Yan, lubid na yan, gamitin sa maayos. At yes, nag-a-agree kami sa sambayanan na hindi dapat ginagawang biro na ang lubid ay sinasabit sa lieg. Hindi maganda talaga at hindi tama. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, nagpapasalamat sa Unbearable Channel.